bigas po, bilang mamimili po? Bilang mamimili, sobrang taas na ng ng mga bigas ngayon. Akala ko ba sabi ni BBM akala ko ba sabi ni BBM wala na magtitinda ng mataas na bigas kundi 41 na yata. Pero nag-price cap selling po siya. Cap selling. Bakit hindi natutunan? Dapat bantayan din to ng mga city government kung sumusunod sila sa utos ng palasyo. Kailangan kasi bilang mamamayan kasi napakahirap ng diba? Kung malimbawang mataas ang bigas. Ayun lamang po. Sana matugunan ni BBM matutukan lahat ng city government pakiisa sa kanyang panawagan. Yun lamang po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Naghahanap ng mura. Opo. Ngayon wala kami may bigay. Ano po yung kadalasang sinasabi ng customer, ma'am? Wala, bakit to tumaas na naman? Di ba may anihan na. Ang supplier naman, sabihin, wala daw mabiling palay. Ang palay naman daw ngayon is 29 pesos. Ang dry. Sabi ng mga supplier. So yung yung nangyayari, balik tayo sa 50 per kilo next week. Next 50 na ulit. Mas tataas pa. Opo. Wala yung 45, 46. So yun yung mga 45, 46 namin, na-impact namin yan 1 week ago pa. Opo. Kasi syempre, parang kami din kasi mahihirapan dahil akala namin bababa na dahil mag-uundas nga. Mag-uundas, kaya kami nag-impact. Yun, ang nangyari, lalong tumaas. Kumusta sir yung presyo ng bigas sir? Ayun, taas sa halos linggo mataas. Mas lumala pa sa daan. Nagalitaan nyo naman sir yung sabi ni PBBM sir, yung pag-stabilize ng bigas. Dati, meron siya control price. Di ba inalis niya yun? O pinauli ang mga dealer kung magkano ang price nila. Ang nasagasaan ngayon yung mga malili. Mula namin, nagtitinda lang kami. Kung ano lang yung makuha namin sa dealer, yun lang malitinda namin. Yung dealer, mahal magbigay sa inyo? Hindi naman, kasi kahit remekta ka sa rice mill sa Bulacan, mahal talaga. Yung dating 1,050, 1,2 na ngayon. 1,2 na? Ganun kataas ang bigyan na. 150 ang tinaas? Oo. Yung mga imported na Myanmar na dating 2,150, 2,3 na ngayon. Nakatanggap rin kayo nun sir? Oo, nakatanggap naman kami. Na ayuda ni Pangulo, 15,000. Pinsahin nyo na lang sir kay PBBM kung mapababa yung bigas para naman yung mahimili, hindi rin masaktan ng gano'n. Lalo na yung papasko pa. Siyempre, kailangan mga tao ng mababang bilihin. Kamusta naman sir yung bumibili sa inyo? Yun, lahat naman lahat nadaing. Siyempre, biglang taas na naman. Ala nila kasi nung nag-anihan na. Bababa na. Yun nga din sabi ni Pangulo hindi naman po ganun nangyari. Tumaas pa ng doble. Pero nung sir, nung nagpatupad si PBBM nung price ceiling, nakatulong sa inyo yung ayuda? Hindi, totally. Nakatulong kami sa bumibili. Kasi wala naman kaming kita ron 50 lang sangaban yung mga plastic namin, tauhan namin. Kami ang nakatulong sa bumibili. Ang nakatulong sa amin ni Pangulo, yung ayuda namin. Parang nangyari, yun lang ang bayad sa amin, sa tinda namin sa mga tao na walang tubo. Ganun nangyari. Ayun sir. Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Pasig Mega Market para mag-conduct po ng palengke survey, no? Sa palengke survey ng dito nga po sa presyo ng kilo ng bigas mga kababayan. So i-check po natin at kung maaalala nyo mga kababayan, no, si PBBM nga ay
issue nung nakaraan ng executive order ng pagbaba nga po ng bigas mga kababayan na gawing 41 to 45 pesos mga kababayan. At i-check natin dito ngayon sa Pasig Mega Market kung bumaba nga ba talaga ang kilo ng bigas mga kababayan, at magtatanong na rin po tayo sa mga retailers at pati na rin po sa mga bumibili ng bigas mga kababayan kung ano yung kanilang reaction mga kababayan. So tara, samahan nyo po ako, let's go. Ayan, ito mga kababayan. So check natin. Ito po yung kilo ng bigas ngayon, 56, 50, 48, 54, 55, 56. Ayan. So hello po ma'am, sir. Pwede po mag-interview, sir? Hello ma'am. Tumaas lang. Ma'am, ano masasabi nyo ma'am sa presyo ng bigas po bilang mamimili po? Bilang mamimili, so sobrang taas na ng mga bigas ngayon. Akala ko ba sabi ni BBM akala ko ba sabi ni BBM wala na magtitinda ng mataas na bigas kundi 41 na yata. Pero nag-price cap selling po siya. Cap selling. Bakit hindi natutunan? Dapat bantayan din to ng mga city government kung sumusunod sila sa utos ng palasyo. Ay naman kasi bilang mamamayan, kasi napakahirap ng diba? Kung malimbawang mataas ang bigas. Ayun naman po, sana matugunan ni BBM, matutukan lahat ng city government nakiisa sa kanyang panawagan. Yun lamang po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po. Ano pong pangalan nyo ma'am? Yung first name na lang po. Eden. Ma'am Eden, ayan, thank you po. Ganun din. Sir, pwede kayo ma-interview sir? Ba't sa kilo ng bigas? Sir, pwede kayo ma-interview sir? Ba't sa kilo ng bigas? Sa kilo ng bigas. Simpleng talong lang sir, wala namang to. Ano ang masasabi niyo sa kilo ng bigas ngayon? Nagbabantay lang kayo dito? Sige po, thank you. Ayan po yung kilo ng bigas dito. May 48, 49, 50, 51, 59, 52, 53, 47. Ayan, iba't iba yung presyo mga kababayan. Meron rin silang red rice. Ayan. 100 oh. Ano yun? Sungsung. Ano po yan? Malagkit to, malagkit. Okay. Thank you. 41 no. Ito po yung 41 guys. Yung 45 naman medyo may dilaw-dilaw guys. Ayan. Ang kantin. Hello sir. Sir, pwede ma-interview kayo sir? Tungkol po to sa presyo ng kilo ng bigas lang. Konting talong lang sir. Sige. Saan po? Ito naman kay sir. Ito naman sa Mary Ann Vergara cereal rice section mga kababayan. Ito 46, magandang klase. Sa presyo ng bigas ngayon ma'am? Mataas na, 2-3 na po na. Saan po ba kayo kumukuha ma'am ng ano? Kay Jaron, Sa Tondo. So ma'am, nabalitaan nyo ba yung pag-stabilize ng bigas, yung pinatupad ni PBBM? Ay naku, wala na nga eh. Dapat nga yun tuloy-tuloy kasi nung tinanggal yung cap ceiling, Opo. tataas pala nila. Opo. Hindi na natigil. Nakatanggap rin kayo nun ma'am nung ano? Oo, kaso nga lang, halos lugi pa rin. Opo. Sabi natin, diba? Yung mga tao, yung mga consumer, Opo. naghahanap ng ng mura.
Opo. Eh ngayon wala kami may bigay. Ano po yung kadalasang sinasabi ng customer, ma'am? Wala, bakit to tumaas na naman? Di ba may anihan na, gano'n. Oo. Ang supplier naman, sabihin, wala daw mabiling palay. Ang palay naman daw ngayon is 29 pesos. Oo. Ang dry. Sabi ng mga supplier. So yung yung nangyayari, balik tayo sa 50 per kilo next week. Next, 50 na ulit. Mas tataas pa. Opo. Wala yung 45, 46. So yun yung... Yung mga 45, 46 namin, na-impact namin yan 1 week ago pa. Opo. Kasi syempre, parang kami din kasi mahihirapan dahil akala namin bababa na dahil mag-uundas nga. Eh mag-uundas, kaya kami nag-impact. Yun, ang nangyari, lalong tumaas. Yun. Mensahe nyo, ma'am, sa mga supplier, ma'am, na siguro yung sa gobyerno. Kasi gobyerno po. dapat i-open nila yung importation. Kasi kung meron tayong subsidy na bigas galing sa imported, halimbawa galing sa mga Myanmar, Vietnam, Opo. Pakistan, yung mga dating murang bigas, magiging stabilize yung commercial, yung local rice natin. Kasi kung wala tayong tulong na ibang bigas galing sa imported rice, yan ay talagang itataas ng itataas. Dahil sa walang sapat na pondo ang palay. So yung shortage nasa palay, nasa ani. Depende kasi yan eh. Sa ani, lalo ngayon wala na daw. Hindi ko lang alam kung totoo na walang na tayong baka mamaya tinatago lang supply. Eh hindi ko alam. Ang taas pati ng imported. Ang puhunan ng imported 2.6. Sa 2.6 sa isang kaban, magkano papatak sa per kilo? 54. Tama ba? 54 or 52? Diba? So parang hindi siya maganda kasi papunta na ng December eh. Usually dapat may murang bigas. Kaso nga lang wala. Lahat dito, ang mababa sa tigalahati, 1.2. Puhunan pa lang yun ha, puhunan. Dapat yan ang selling price. Dati, nakakuha kami 1,100. Nabibinta namin ng 1,150. Ngayon, binibenta namin ng 1,250, ayaw na ng mga tao. Kasi sobrang mahal na nga. Papatak ng 50 na ang isang kilo sa 1,250. Ngayon, sobrang hirap. Nahihirapan na kami kung saan kami kukuha ng murang bigas. Sa Bulacan, pupunta ka ng Bulacan, 1,150 ang kalahati sa maayos na butil. Wala pa kasama yung tracking, plus 30 pesos yun. So, 1,180 ang tatakbo dito. Ibibenta mo rin syempre, 1,250 pa rin yung kakalabasan nun. Dapat yung ating mga namimili, yung consumers, dapat hindi tayo tumataas sa 45. Dahil magkano lang yung sweldo ng mga tao ngayon. Umaalis sila sa amin, hindi nila afford yung 50 pataas per kilo. Ang mga tao gusto nila 45 below. So dapat saliksikin nyo kung saan nang tatago yung mga bigas na yan, kung totoo na wala tayong ani na palay. Kasi kung ganyan, dapat ang gobyerno gumawa ng paraan. Kumuha tayo ng importation, ilabas ang NFA. Nasaan yung NFA? Buksan nyo agad yun. Buksan nyo ulit yung NFA. Kasi dahil dyan, mas lalo kasi yung mahirap, maraming mahirap kasi sa mayaman eh. Sa totoo lang. Sa 100 katao, 90 ang mahirap, 10 lang yung mayaman. Yung makaka-afford ng 50 pataas. Siyempre, yung mga tao, magagalit talaga sila sa amin. Kasi kami nagtitinda eh. Araw-araw yan, araw-araw. Reklamo. Mataas ang bigas. Wala. Kahit siguro anong interview nyo dito, wala tayong magagawa. Kasi kami, hindi naman kami pwede magpalugi ng tinda. Sa totoo lang, dati maganda talaga magtinda. 10 years na ako dito eh, itinda. So ngayon nyo lang Ngayon,
Sa per kilo, sa totoo lang, ang tubo namin dyan, pinakamataas na ay 100 pesos. Kukunin mo ang expenses mo sa araw-araw. Pagkain ng boy mo, sahod ng boy. Magkano ang sahod ng boy ko? 500 yan sa isang araw. Stay out. Kasi yung sahod ng boy dito, hindi tatagal ang boy sa'yo na 300 lang ang isang araw. Magkano yung pagkain sa loob? 60 ang ulam, isang piraso. 3 beses ka kakain sa isang araw. May pamilya ka, wala pa kasama bigas. Nagsasaing kami. Kasi yung boy ko, hindi kaya yung isang takal lang eh. Yan, kalahating kilo, kaya nyo ubusin yan. Kasi sobrang pagod. Sobrang pagod at mabigat ang trabaho niya. Oo. Kaya maswerte ka kung yung boy mo dito sa bigasan. Kasi libre ang bigas. Ngayon, kung punta ka sa sa loob, magkano ang isang order ng pagkain? Mababa ang 50 gulay. 80 sa manok. 'Di ba? Magkano lang ang sahod nila? 'Di ba? Kulang pa. Kulang talaga kuya kahit sa regular na tao. Ang regular na sahod ng tao siguro 710, 'di ba? Sa 710 mo, magkano yung isda ngayon? 380. Paano yung bigas mo? Yung gulay mo, yung mga pangsahog mo, hindi kaya. Kaya umaangal talaga kahit saan ka mapunta. Mapagulayan ka man, mapaitlogan, karnihan, isdaan, lahat mataas. Kaya dapat sana magbigay yung gobyerno ng subsidy, rice, NFA, ilabas nila, i-open nila yun Kasi halos nung nag-start yung pandemic na wala na yan yung NFA, wala tayo, di ba? Kahit naghirap yung supply ng bigas, hindi ganun kataas ang bigas. Kahit ng pandemic noon, 3 taon. Ngayon, wala. Ilang taon na yung walang NFA? Siguro mga 5 years na. Ngayon kita mo wala. Sa lugar na ito, ma'am, walang nag-ano ng NFA? Alam ko kasi yung NFA, sinarado ni Digong. Dahil sa mga anomalya din. Ang NFA ngayon, ang pagkakaalam ko, ginagamit ng gobyerno sa pangsariling suporta. Halimbawa, may kalamidad, calamity fund, yun ang ginagamit nila. Yan ang budget ng NFA. Halimbawa, kung gusto nila magbigay sa mga employee nila, government employee, pwede. Pero, kung mabuksan nila, malaking bagay din. Kasi ang 32 pesos na NFA noon, napakaganda. Dahil galing yan sa Thailand. Ang bigas na yan. So yun ma'am, mensahe nyo na lang ma'am kay PBBM kung sakaling makapanood ko. Naku, imposible mapanood ni BBM yan. Mapanood yan ma'am. Mapanood yan, ma'am. Si Mr. President, dapat, buksan niyo po yung importation. Kung meron man po tayong sapat na supply sa imported, magiging mababa ang local. Sa atin pong mga, sa mga Department of Agriculture, yan po, tutukan niyo po mabuti kung nasaan po ang ating mga ani. Dapat po, alam niyo kung saan yung supply. Sino po, halimbawa, si Rice Mill A, ilan ang nakuha mo dito? 10,000 kaban. Rice Mill B, 10,000 kaban. Yan ba, ilang araw mo yan madidispose? Huwag niyo po itago yung supply para alam ng tao. Kung ano man po yung nakuha nilang presyo, susunod naman po kami sa puhunan nila Hindi naman po kami, siyempre po may pag-aangal po talaga kami kapag mahal po ang puhunan na binibigay ng supplier. Hindi naman po kami pwede na magtinda ng 2,000 sa 40 pesos per kilo. Kung ang kuha namin, 2,300 na puhunan. Luging-lugi po kami. Totoo lang. Ako, 2 dati boy ko, ngayon 1 lang. Hindi kaya talaga, sir. Hindi talaga kaya. Expenses, ang laki. Pisto, magkano, ilaw, kuryente. Wala talaga Sige po ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat. Anong name niyo ma'am? First name mo lang po? Shane Villanueva. Shane Villanueva. Oo. Yan, palagi yan. Kasi ako yung nagsusupply dito sa kanila Ako yung dito, ahente. Ma'am, supplier ka rin. Ha? Supplier ka rin sa kanila. Supplier din pala si ma'am. Ayan ma'am, maraming salamat po ma'am. Pasig. Yes ma'am, may mga Punta naka-assign kayo na. sa ibang market, tingnan nyo ang mga hinaing ng tao. Ganun din ma'am Pare-parehas. Dahil hindi kami nag-i-imbak ng bigas.
kami, maliliit lang kami. Retailer ang tawag sa amin, wholesaler sa malalaki. Ganyan ho. Wala kaming bodega, wala kaming capacity na mag-imbak ng libo-libong bigas. Kung ano po yung dating namin, isang araw, dalawang araw, up to 1 week na supply lang po ang kinukuha namin. Kasi hindi naman po kami pwede mag-imbak ng matagal niyan dahil nagkukuto ang bigas. Kami din po ang, at saka wala kaming kapitan na ganun kalaki. Milyones yung mga umabot na ganun para mag-hold ng ganun. Ngayon, sana katukin nila yung matataas, yung puno talaga, yung rice mill talaga, yung mga miller, yun lang talaga ang katukin nila. Kasi kami ho, nahango lang po kami. Kasi talagang sobrang sakit sa ulo talaga. Araw-araw ko na-stress. Kasi syempre po, lahat dito sa akin natakbo, umuorder ng bigas. Ngayon, ako syempre bubugin ko yung supplier ko, boss, bakit ganito, boss. Yung boss ko, ma'am, ganito ang bigay ng rice mill. Diba? Ganun yung bigay ng rice mill sa atin. Susunod tayo sa kalakaran ng presyo. Okay. Pero sa totoo lang, dapat matagal na nilang binuksan ang imported. Alam ko may mga imported. Pero bakit nandun lang sa port, yung parang hindi binubuksan? Siguro, wag sila maging maigpit sa imported. I-release nila yon. I-release nila yung imported. Kasi mabubulok lang useless. Alam ko binabayaran din yan ng tax I-release nila yung imported. Puntahan mo doon sa Subic, tingnan mo doon mga importation. Tingnan mo, halugin yun. Sige ma'am, ipaparating na. Alam ko kasi doon lang yung ano nila yung barko mga barko nila. Maraming salamat, ma'am. Shane, thank you po. Sige, salamat. Thank you din po. Grabe, ano. Brown rice, 60. Ano to? Yellow rice? Brown rice? Brown rice. Ito, special rice. Special. Kumusta sir yung presyo ng bigas Ayun, taas ang taas, halos linggo-linggo mataas. Mas lumala pa sa daan. Nagalitaan nyo naman sir yung ano sabi ni PBBM sir, yung pag-stabilize ng bigas. Dati, mayroon siya control price. Di ba inalis niya yun? Pinauli ang mga dealer kung magkano ang price nila. Ang nasagasaan ngayon yung mga malili. Tulad namin, nagtitinda lang kami. Kung ano lang yung makuha namin sa dealer, yun lang malitinda namin. Yung dealer, mahal magbigay sa inyo? Hindi naman, kasi kahit remekta ka sa rice mill sa Bulacan, mahal. Yung dating 1,050, 1 ko na ngayon. 1 ko na? Ganun kataas ang bigyan na. 150 ang tinaas? Oo. Yung mga imported na Myanmar na dating 250, 2-3 na ngayon. Ano lang yun, sa loob lang ng halos 1 month lang. Bumaba lang ng halos isang buwan Tapos bumira na naman. Nakatanggap rin kayo ng sir? Oo, nakatanggap naman kami. Ng ayuda ni Pangulo, 15,000. Pinsahin nyo na lang sir kay PBBM. Kung mabababa yung bigas, para naman yung maimili, hindi rin masaktan ng gano'n. Lalo na yung papasko pa. Siyempre, kailangan mga tao ng mababang bili. Kamusta naman sir yung bumibili sa inyo? Ayun, lahat naman lahat nadaing. Siyempre, biglang taas na naman. Ala nila kasi nung nag-anihan na. Bababa na. Yun nga din sabi ni Pangulo hindi naman po ganun nangyari. Tumaas pa ng doble. Grabe. Kasi, naging 150 ang tinaas siyang kaban. Hindi doble halos. Diba? Grabe na. Hindi naman yung presyo doble, yung tinaas. Yung tinaas. Kung dati 1,050, naging 1,200. 150. Magkano ka pa boss? Tulad ng truck namin. Magdi-diesel yan. Kabayad kami ng toll gate. Driver pa namin.
Diba? Pahinaan ko pa namin, babayaran din namin yan. Hindi mo ba? Pero nung ano sir, nung nagpatupad si PBBM nung price ceiling, nakatulong sa inyo yung ayuda? Hindi, totally, nakatulong kami sa bumibili. Oo, kasi wala naman kaming kita ron eh. 50 lang eh, isang kaban eh. Eh yung mga plastic namin, tauhan namin. Kami ang nakatulong sa bumibili. Eh, ang nakatulong sa amin ni Pangulo, yung ayuda namin. Yung ayuda. Parang anong nangyari, yun lang ang bahid sa amin, sa tinda namin sa mga tao na walang tubo. Ganun ang nangyari. Ayun. Sir, anong pangalan niyo pala sir? Mervin. First name lang. Mervin. Mervin, sir. Mervin, salamat sir sa inyong ano. Sir, salamat sir ah. Thank you sir. Ayan, Isabela Malambot. Hi ma'am. Naglalaro siya. Nag-ML. Hi. Kayo may-ari. Hindi may-ari si Sir. Ito si ma'am. Hi ma'am. Pwede ma-interview ma'am? About lang dito ma'am sa presyo ng bigas. Ano pa? Mataas na naman. Lalo na naman kami. Lalo na yan, makaundas. Sobra itataas mo. Wala na kami mga pang 45. Ako. Eh bali ma'am, ini-expect nyo pa pagka-undas tataas pa to lalo. Sigurado yan. Kasi yung mga presyo na dating sa amin kanina, iba na. Mataas na talaga. Tumaas. Lalong tumaas. Oo. Pinaka mababa nila. Nasa ano na. 2-3. Saan kayo kumukuha ma'am ng bigas? Mga Isabela. Kaya lalo nga sa Bulacan. Magkano sa Bulacan? Pero ma'am, nung nagpatupad si BBM na i-stabilize yung bigas, nakatulong naman sa inyo ma'am? Nakatulong sa mga mamimili, siyempre, kasi nagkaroon ng pang 45. Opo. Yung ayuda Kaya, natanggap? Yung ayuda natanggap naman namin. Pero siyempre, kung tutuusin, kulang naman talaga yun. Kasi yung pang 15,000, kaya mo ano yun sa pang isang buwan na ano. Ano na lang ma'am, mensahe nyo na lang kay PBBM ma'am sa kakanood niya. President, sana matulungan pa tayo na mapababa ang bigas, lalo ngayong makaundas, kasi talagang siyempre kawawa ang mga mamimili. Tsaka kami din na mga vendors din, dahil siyempre sa taas ng bigas, mahihirapan din kami na una paghahanap ng mababa. Thank you ma'am. Anong pala first name niyo? First name na lang po. Mary Ann Vergara. Si Ma'am Mary Ann. Thank you ma'am. Salamat po. Ma'am, dati ma'am, magkano ang presyo nito? Ayan, tignan mo, 45. Pero dati, kung ano yun, mga pang 40, ano lang yan eh, 40. Yung panahon ng anihan ha, Apo. na ano namin yan sa pang 43 pa. Ngayon, wala na. Yan ang pang 45. Pero tignan mo yung itsura. Kailangan lang kasi talaga namin ano. Yan ay stock ko pa ha. Stock mo pa yan, ma'am. Tira ko pa yan ng ano. Eh di ibig sabihin, maaari kayong magtaas, Pag ma'am. naubos yan, wala na akong pang 45. Wala na akong ano pa, mailalagay dyan. Maraming salamat po, Thank you ma'am. ma'am. Maraming salamat po. Ayun. Hindi. Wala, nagtanong lang. Ito si ma'am. Tamang-tamang bumibili si ma'am. Hi ma'am. Pwede po kayo ma-interview about lang sa presyo ng bigas. Kumusta ma'am? Kamusta ma'am ang presyo ng bigas? Okay lang, kaso lang medyo mahal pa rin eh. Na? Opo. Hindi sapat sa pag maraming pamilya, ganyan. Ayan. Mensahe na lang po kay Pangulo. Opo. Ano? Sana babaan na lang. Para sa pamilya na mahihirap. Opo. Ayan. Nakatulong ba sa inyo ma'am yung ano? Nakatulong naman din, okay lang naman din. Nakasapat na rin yun. Opo.
Mayroon lang maisahin, ganyan lang. Kahit paano. Ma'am, member ba kayo ng 4-piece? Ay, hindi po. Ay, hindi. Oo, kasi namahagi sila ng Sausawang bigas. Hindi po. Hindi po kami nakakasali ng corpus kasi nga, siyempre maraming tawag nito, procedure na ilalakarin, yung ganyan, papuntahin ko sa ganyan. Pero sila ata, yung nanay nito, yung tita nito, naglalakad. Ako kasi, bali apo ko, yung mga apo ko na lang. Okay po. Yung tita na lang niya, tsaka yung mga anak nung manugang ko. Sila lang ano ma'am, kaya pa naman makabili ng bigas? Kaya pa naman, kahit pa paano. Pag hindi ka naman magtrabaho, wala kang pambili ng bigas, di ba? Totoo. Di ba? Kailangan ka magtrabaho dahil para sa mga pamilya mo. Dahil sa maraming mga anak, ganyan. Ayan, maraming salamat mama. Thank you. Anong first name na yun? Maria Luisa. Ayan si Mama Maria Luisa. Okay. Thank you po. Okay na, Daddy.